Asahan na ang posibleng maulan na weekend dahil yan sa epekto ng Tropical Storm Fungwong o Uwan na papasok sa PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Ang iba pang detalye sa galaw na nasabing sama ng panahon, muli natin makakasama si Ice Martinez live. Ice? Joshua, patuloy nga nag-iipon ng lakas itong si severe tropical storm Fungwong at posibleng pumasok na nga ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng madaling araw o bukas ng umaga. Nasa layo ito na 1,430 kilometers east-northeastern Mindanao at may taglay pa rin ang hangin umaabot sa 95 kilometers per hour. Pabugso ng hangin sa gitna umaabot sa 115 kilometers per hour. Gumagalaw yan sa mabagal na 10 kilometers per hour. Sa ngayon na wala nga direktang epekto ito sa ating bansa, maging ang Typhoon Pino nasa bansang Vietnam na, wala rin yan direktang epekto. Kaya makararanas po tayo ng generally fair weather condition o maaraw na panahon sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Tanging hanging amihan lamang ang umiiral sa bansa at naapektuhan ang parte ng Batanes at ng Cagayan. Base naman sa ating forecast track o huling forecast track ng Pag-asa, posibleng ngang mag-intensify pa into a super typhoon pagsapit ng Sunday ng madaling araw o late evening ng Sabado o bukas ng gabi, magiging super typhoon na ito. Sa puntong ito, makakausap na po natin muli ang ating weather specialist na si Dr. John Manalo para ipaliwanag sa atin ang epekto o kailan ba makararanas ng mga pag-ulan this weekend. Sir? As early as bukas ay maglalabas na tayo ng gale warning. Ibig sabihin ito yung babala patungkol sa malalakas na alon. Kaya yung mga kababayan natin na papalaot pa o mga mangingisda na nangingisda for several days ay hindi na po natin i-advise. Bukas ay magtataas na tayo. And binanggit po kanina ni Miss Ice yung pag-intensify pa niya. Yes po, posible yung tinatawag natin na rapid intensification or within 24-hour na duration ay mas lalakas pa ito ng greater than 20 knots. At babaybayin pa rin niya yung northwestward na direction patungo dito sa probinsya ng Aurora o Isabela. Posible pa rin na bahagya pang bumaba yung track nitong si bagyong tatawagin natin na Uwan at malaking bahagi ng ating bansa yung maapektuhan. Alright, sir. At gaano po kabigat ang mga pag-ulan na bit-bit nitong si Bagyong Uwan pag nag-landfall o tumama na nga ito sa malaking bahagi ng Luzon? Maaari niyo po bang banggitin na rin ang mga probinsya na maapektuhan ng mga pag-ulan? Itong potential super typhoon, malawak din yan. Yes, tama po yun, no? Yung intensification niya, magsusuper typhoon muna siya bago mag-landfall. At kapag nag-landfall na siya, doon siya bahagyang hihina at magta-typhoon category. Pero in terms of yung rainfall, malaking bahagi ng Luzon, talagang buong Luzon po ay maaapektuhan. Ganun din naman dahil sa laki ng kanyang radius, sa kasalukuyan yung radius nito yung maabot ng 720 kilometers. Yun yung rain bands. Mula sa sentro nitong si Bagyong magiging si Uwan hanggang dun sa dulo niya, yun po yung 720 kilometers. At kapag yung diameter yung tinignan natin, umaabot ito ng 1,440 kilometers. Bahagya pa ito na liliit habang pinoform niya yung mata ng bagyo hanggang sa maging typhoon siya. Pero muli, dahil magiging super typhoon siya, ay muli ay lalawak ito. At ganun po, ibig sabihin, malaking bahagi, aabot din po yan sa Visayas, yes, Northern Visayas lalo na. At dito naman sa Metro Manila, ay aabutin tayo ng signal 1 or 2. Worst case scenario natin, posible pa rin na umabot ng signal number 3 dito sa Metro Manila. Ang mga pag-ulan naman po sa Metro Manila sa mga susunod na araw, ano pong forecast natin for this coming Saturday, Sunday, and the coming days next week? Sa Saturday po, bahagya nang tataas yung tsansa ng mga pag-ulan natin. Pero yung pinaka makakaapekto sa atin itong bagyo ay by Monday and Tuesday. Sa Metro Manila po, heavy rainfall po ba ang aasahan natin on Monday habang binabaybay nito ang landmass? Yes, heavy rainfall warning po yung ating mga i-issue. Hindi lamang dito sa Metro Manila, ganun din sa nearby provinces at lalo na dun sa babaybayin mismo itong si Bagyong magiging Uwan. Alright, sa puntong ito, makakausap naman po natin ang ating weather specialist na si Mr. Paulo Pamintuan. Maraming salamat po sa ating update, Dr. John Manalo. Sir, yung dams po natin sa mga susunod na araw, nag-open na po ba tayo or kahapon ng ilang mga gates? Actually po, kahapon nagbukas na yung ating Magat Dam office doon sa may Isabela nung isang gate dito sa Magat Dam sa Isabela. So, binabalaan po natin mga bayan sa Isabela na posible pong maapektuhan. So, isa-isahin po natin. Yes. So, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan,
Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, Gamu, saka yung bayan ng Alfonso Lista sa Ifugao. So mula pa lang po kahapon, nagre-release na sila ng tubig para po magbawas na ng level ng ating dam. Para kapag dumating na yung bagyo, dumating na yung mga malalakas na ulan, ay hindi na ganon kalaki yung papakawalan nilang tubig. Gayon din po, nag-advise na po ang Angat Dam office dito sa Bulacan na magpapakawala din sila ng tubig mamayang alas 3 ng hapon. Ang tubig na po na iyan ay babagtas sa mga bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy at Paombong. Yan po yung mga dinadaanan ng Angat River patungong Manila Bay. So inaabisuhan po natin ang mga bayan na nabanggit, pati yung sa Isabela, na mag-take po tayo ng precautionary measures. Makinig po tayo sa ating mga local government units, maging alerto po tayo sa mga updates. Dahil po sa ating nakikitang super typhoon, potentially, ay posible pa pong magbukas yung mga ibang dam. Okay. Like yung Ambuklaw, Binga, and San Roque. Ang Ambuklaw Dam po at ang Binga ay nasa probinsya ng Benguet. Yes. At ang Pantabangan? Pantabangan? Nasa San Roque. Nasa Pantabangan is Nueva Ecija. Nueva Ecija. So, ayun po yung mga magbubukas pa lang in the coming days. Posible po na magbukas sila. And also yung San Roque Dam nga na sa Pangasinan. Ang mensahe na lang po ulit sa ating mga kababayan na malapit nakatira sa mga waterways o pabababang lugar. Okay po. Yung ating mga dam po ay preemptive na nagre-release para sa pagdaan po ng bagyo ay hindi na sobrang tindi nung kanilang pakakawalang tubig. So ngayon pa lang po maging aware tayo sa mga abiso ng ating LGU. Kung sakali pong kailangan mag-evacuate, sumunod po tayo sa ating mga otoridad at manatili po tayong updated sa mga abiso ng Pag-asa at ng ating local government units regarding sa mga bagyo, pakawala ng dam at sa pagbaha. Alright, yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Pag-asa Headquarters. Kasama po natin ang ating weather specialist, si Dr. John Manalo at si Sir Paulo mula sa Flood Forecasting Division ng Pag-asa. Ako naman po si Ice Martinez ng PTV para sa Integrated State Media. Maraming salamat, Ice Martinez.